Pinaslang ang asawa ng isang makapangyarihang tycoon at agad na may itinurong suspect na hinarap sa korte. Habang inaakay palayo ang akusado, tahimik ngunit matalim ang titig ng kalaguyo ng chairman na para bang may itinatagong lihim. Sa kabilang banda, lumabas ng korte ang anak ng chairman na puno ng alinlangan dahil ramdam niyang ang pagkamatay ng kanyang ina ay may mas malalim at mas madilim na katotohanan kaysa sa ipinapakita. Lumipas ang mga taon at si Soki ay lumaki at nagbalik upang alamin ang katotohanan sa likod ng pagpatay sa kanyang ina. Siya lamang ang haharap sa kapangyarihan ng isang buong pamilya na puno ng kasakiman at kalupitan. Ang unang target ay ang kalaguyo ng chairman. Matapos pumanaw ang ina ni Soki, opisyal na siyang naging asawa ng chairman. Kagigising pa lamang niya mula sa isang gabing puno ng kalayawan kasama ang isang binata. Ngunit agad na naglaho ang kanyang saya nang matuklasan niyang may isang maliit na kamera na nakapagtala ng lahat. Sa halip na mataranta, umiti lamang si Mrs. Mo ng kalmado. Dahan-dahan niyang kinuha ang kanyang telepono at tumawag. Wala pang 10 minuto, dumating ang isang grupo ng mga lalaking nakaitim na suit, walang emosyon ang mga mukha. Bago pa maunawaan ng binata ang nangyayari, napaluhod na siya. Nagmakaawa siya kay Mrs. Mo na patawarin siya. Ngunit hindi man lang siya sinulyapan ni Mrs. Mo. Malamig niyang inutusan ang kanyang mga tauhan na asikasuhin ito. Ganito tinatakpan ng mga sobrang mayayaman ang kanilang kasuklam-suklam na mga gawain. Sa kabilang bahagi ng lungsod, si Wansu, ang batang master ng MC Group, ay mabilis na nagmamaneho. Nang pigilan siya ng pulis, wala siyang ipinakitang takot. Nanatili lang siya sa loob ng kotse, nakapikit, na parang walang pakialam sa nangyayari sa labas. Makalipas ang ilang minuto, dumating ang isang marangyang itim na kotse. May bumaba at ipinakita ang kanilang telepono sa pulis. Dahil dito, sa halip na pusasan, inihatid ang binata sa isang ambulansya na may bukas na emergency lights. Samantala, ang pangalawang anak ng MC Group ay naharap sa isang nakakailang na sitwasyon. Sa isang panayam, sinadyang ipakita ng babaeng reporter ang kanyang kaakit-akit na katawan. Habang kinakausap si Wanjun, hinaplos niya ang kanyang buhok at tumingin ng mapangakit. Si Wanjun, na diretso magsalita, ay malamig na sinabihan siyang tigilan ang kanyang murang pangakit. Dahil sa hiya, inakusahan siya ng reporter ng panghaharas. Sa sandaling iyon, dumating si Team Leader Lee at pinagalitan ang reporter. Mayroon ding ikatlong anak ang MC Group na si Seojin. Sa kabila ng kanyang inosente at maamong mukha, kasing spoiled din siya ng kanyang mga kapatid. Upang hindi magambala, inupahan niya ang buong hanay ng mga computer sa isang internet coffee shop para makapaglaro ng mag-isa. Sa likod ng kayabangan ng mga batang master na ito ay isang mas nakakatakot na puwersa, isang misteryoso at makapangyarihang organisasyon na tinatawag na TAP. Pinagsasama nito ang mga pinakamahusay na prosecutor, hacker, at sundalo ng Special Forces. Ang kanilang misyon ay burahin ang lahat ng iskandalo at maling gawain ng pamilya ng mga tycoon. Isang araw, biglang nagkasakit ang tagapagtatag ng MC Group at naging kritikal ang kanyang kalagayan. Habang nagkakagulo ang lahat sa grupo, lihim na nagalak ang anak ng chairman dahil malapit nang mapasakamay niya ang pinakamataas na kapangyarihan sa pamilya. Ngunit sa kanyang huling sandali, hindi ang kanyang anak ang kanyang binanggit, kundi ang kanyang apo na matagal nang umalis ng Korea. Matagal na niyang gustong makita muli si Soki. Agad na kumilos ang mga tauhan ni Chairman Mo upang itago ang impormasyong ito upang hindi makabalik si Soki sa tamang oras para kunin ang mana. Ngunit isang estranghero ang nagpadala kay Soki ng mensahe na kritikal na ang kanyang lolo. Walang pag-aalinlangan, agad siyang nag-empake at nag-book ng flight pabalik ng Korea. Alam ni Soki na may sasalubong sa kanya sa airport. Dahil sa kanyang talino, kumuha siya ng body double upang iligaw ang mga bodyguard habang siya ay palihim na lumabas sa ibang pintuan at mabilis na umalis gamit ang kanyang convertible papunta sa ospital. Habang nasa daan, napansin siya ng isang lalaking nasa gitnang edad. Nang makita nitong babae ang nagmamaneho, sinadya niyang unahan ito at biglang magpreno sa harap ng kotse ni Soki. Hindi na ito naiwasan ni Soki at bumangga siya sa likod ng kotse nito. Agad na bumaba ang lalaki at nagpanggap na nasugatan na nagdulot ng pagtatalo sa istasyon ng pulis. Upang masiguro ang kanyang panalo, kumuha pa siya ng abogado. Sa sandaling iyon, nakatanggap si Soki ng video recording ng buong insidente. Sa harap ng pulis at ng abogado, kalmado niyang ipinakita ang ebidensya. Nagulat ang dalawang pulis. Matapos mapanood ito at upang hindi na tumagal ang usapin, agad na tumayo si Soki at umalis. Ngunit paglabas pa lamang niya ng istasyon ng pulis, hinarang siya ng isang grupo ng mga tao. Pinamunuan ito ni Mrs. Han, ang makapangyarihang babae sa kanilang pamilya. Mula sa malayo, nasaksihan ng batang abogado na si Yundo ang buong pangyayari. Agad siyang lumapit upang ipaliwanag ang lahat at protektahan si Soki. Naramdaman ni Soki ang kanyang sinseridad kaya hinila niya ito palayo. Matapos ang 15 taon, sa wakas ay nakabalik si Soki sa kanyang dating tahanan. Ngunit sa halip na masayang pagtanggap, sinalubong siya ng kanyang mga kamag-anak na may halong pagkagulat at galit. Sa gitna ng tensyon, nanatiling matatag at may kumpiyansa si Soki bilang isang mayamang tagapagmana. Samantala, sa rooftop ng kumpanya, isang lalaking nasa gitnang edad ang nakatayo sa gilid ng terasa. Biglaang namatay ang kanyang anak habang nag-o-overtime sa trabaho. Gayunpaman, sinusubukan ng kumpanya na iwasan ang responsibilidad at tumangging magbigay ng kompensasyon. Dahil wala na siyang ibang malapitan, napilitan siyang gamitin ang sarili niyang buhay upang ipaglaban ang hustisya para sa kanyang anak. Nang matanggap ang balita, agad na nagpunta si Mrs. Han sa lugar. Sa harap ng maraming tao, inihayag niya na magbibigay ang kumpanya ng kompensasyon. Nangako rin siya na ipadadala sa ibang bansa ang bunsong anak ng lalaki para mag-aral. Dahil dito, naniwala ang lalaki.
Ngunit pagpasok pa lamang niya, agad siyang pinigilan ng mga bodyguard at kinaladkad palayo na parang isang kriminal. Ang eksenang ito ay aksidenteng nasaksihan ni Selly. Dahil sa matinding galit, agad siyang tumungo sa gate, hindi pinansin ang mga gwardyang pumipigil sa kanya. Sa ikinagulat ng lahat, sumakay siya sa isang motorsiklo at pinaandar ito. Biglang bumangga ang sasakyan sa kotse na nag-i-escort sa kawawang lalaki. Bago pa nila maintindihan ang nangyayari, binuksan ni Soki ang pinto at lumabas. Ipinahayag niya na makakatanggap ng kompensasyon ang pamilya ng biktima. Maraming pera si Soki at nakainom din siya. Handa pa siyang tanggapin ang kasong hit and run kung iyon ang kailangan upang makamit ang hustisya. Bago umalis sa lugar, lumingon siya kay Yundo at inutusan itong asikasuhin ang lahat ng natitirang proseso. Hindi makapaniwala ang lahat sa nangyari. Pagkatapos, kinadenahan ni Soki ang sarili at naglakad papasok sa istasyon ng pulis. Paulit-ulit niyang iginiit na siya ay nagmaneho habang lasing. Samantala, ang lalaking nawalan ng anak ay tahimik na nakaupo sa tabi niya, nakatingin kay Soki nang may halong pagtataka. Sa sandaling iyon, tinanong ni Soki si Yundo kung magkano ang kailangan upang palakihin ang isang bata at mapag-aral ito sa ibang bansa. Ayon sa pulis na humahawak ng kaso, 2 ang anak ng lalaki kaya hindi sapat ang 150 milyon. Bahagya lamang itinaas ni Soki ang kanyang kilay nang marinig ito at nagpasya siyang dagdagan ng 1 zero ang halaga ng kompensasyon. Nagulat ang mahirap na lalaki at inisip na baka nagkamali lang siya ng dinig. Ngunit hindi doon nagtapos iyon. Agad na tumawag si Soki at inutusan ang kumpanya na maglipat ng 1 bilyon. Binalaan niya ang mga ito na kung hindi sila susunod, ilalantad niya ang kanyang tunay na pagkakakilanlan sa media. Ilang minuto lamang ang lumipas, tumunog ang telepono ng lalaki at nakatanggap siya ng abiso na pumasok na sa kanyang account ang 1 bilyon. Napatingin siya kay Soki na may halong pasasalamat at pagkagulat. Sinabi lamang ni Soki na gamitin ang pera para palakihin ang kanyang 2 anak. Pagkatapos, nagsuot siya ng salamin at lumabas ng istasyon ng pulis na may kumpiyansa at makapangyarihang tindig. Sa oras na yon, galit na galit si Mrs. Han. Hindi niya maaaring hayaang gawin ni Soki ang lahat ng gusto nito, kaya agad siyang nag-isip ng paraan upang kontrolin si Soki. Siyempre, ang napili niyang tao ay si Yundo. Hinikayat ni Mrs. Han si Yundo na sumali sa MC Group sa dahilan na tutulungan niya ito sa trabaho, ngunit ang tunay na layunin ay bantayan si Soki ng buong oras. Upang matulungan si Yundo, naghanda pa si Mrs. Han ng 3 maleta sa trunk ng kanyang sasakyan. Ang una ay naglalaman ng pera para sa pang-araw-araw na gastusin at ang 2 naman ay para sa mga emergency. Bago umalis, binigyan ni Mrs. Han si Yundo ng susi ng kotse. Mula noon, opisyal na siyang naging bahagi ng MC Group. Kasabay nito, nalaman ng madrasta ni Soki na babalik na siya. Natakot itong maagaw ni Soki ang mana, kaya agad siyang gumawa ng hakbang sa pamamagitan ng pag-aayos ng isang blind date. Inisip ng madrasta na dahil sa pagiging mapagmataas ni Soki, tiyak na tatanggi ito. Ngunit ikinagulat niya nang pumayag si Soki nang walang pag-atubili. Sa katunayan, masusing sinaliksik ni Soki ang lalaking makikilala niya. Lumalabas na ito ay anak ng prosecutor na humawak sa kaso ng pagpatay sa ina ni Soki noon. Ang dapat sana'y simpleng pagkikilala ay mabilis na nauwi sa mainit na pagtatalo. Pagkaupo pa lamang nila, diretsahang ininsulto ni Soki ang lalaki, kaya umalis ito ng galit. Kinabukasan, bumisita sina Soki at Yundo sa libingan ng kanyang ina. Habang paalis na sila sa sementeryo, biglang may isang itim na sasakyan ang humarang sa kanilang daan. Ilang lalaking nakasuit ang bumaba at nagpakilalang mga prosecutor. Pinilit nilang ihinto ang 2 para sa inspeksyon. Bago pa makapag-react si Soki, agad nilang hinalughog ang kanyang handbag. Hindi inaasahan, nakakita sila ng isang pakete ng droga sa loob. Bago pa niya maintindihan ang nangyayari, dinala na si Soki sa interrogation room. Ang lalaking nakaupo sa tapat niya ay ang parehong lalaking pinahiya niya noong blind date. Tinignan siya nito nang may mapanghamong titig na parang matagal na niyang hinihintay ang sandaling iyon. Mariing itinanggi ni Soki ang mga akusasyon ng prosecutor. Hindi na nakipagtalo ang lalaki at agad na pinirmahan ang warrant of arrest. Ngunit hindi basta-basta nagpapasupil si Soki. Pagkapasok pa lamang niya sa selda, agad siyang kumilos. Umalinggaw ang kanyang mga sigaw sa buong kulungan na ikinagulat ng lahat. Nang makita niya ang kakaunting pagkain sa harap niya, nagalit si Soki. Inihagis niya ang kutsara sa sahig at malakas na hinampas ang bakal na pinto. Malakas niyang hiningi ang maayos na pagkain. Ilang minuto lang ang lumipas, dinalhan siya ng masarap at kumpletong pagkain. Nagulat ang mga kapwa niya preso. Sanay silang kumain ng kakaunting pagkain, kaya nang matikman nila ang masarap na pagkain, labis silang natuwa. Mula noon, itinuring nila si Soki bilang kanilang leader. Ngunit sa likod nito ay isang planadong sabuatan ng kanyang masamang madrasta. Sa isang community service, may isang babaeng preso na napagod at sandaling umupo upang magpahinga. Ngunit hindi nagtagal, sinipa siya ng isa pang babaeng preso at ininsulto bilang tamad. Nasaksihan ito ni Soki at nagalit siya. Hindi niya kayang tiisin ang malakas na inaapi ang mahina, kaya agad siyang sumugod at sinipa ang babae, dahilan upang ito ay bumagsak. Nang gumanti ang babae, mabilis na hinawakan ni Soki ang kanyang kwelyo at binalaan siya. Ngunit pagkakawalan nito, agad siyang sinugod mula sa likuran. Umikot si Soki, malakas na sinuntok ang babae, at saka ito inuntog, dahilan upang matumba ito. Hindi pa siya tumigil, idinidiin niya ang babae sa wire mesh. Sa sakit, nanginginig na lamang ang babae at nagmakaawa. Buti na lamang at dumating ang gwardiya sa sandaling iyon. Dahan-dahang binitawan ni Soki ang babae at tumayo. Kalma ang kanyang mukha na para bang walang nangyari.
Samantala, ang babaeng preso ay takot na takot, maputla ang mukha, at hindi na naglakas loob na tumingin kay Soki. Naintindihan ng lahat na sa loob ng kulungan, iisa lamang ang may kapangyarihan, si Soki, ang maganda ngunit matatag na anak ng isang mayamang tycoon. Matapos siyang arestuhin, tumanggi si Soki na basta na lamang tanggapin ang kanyang kapalaran. Nang dumalaw si Abogadong Yundo, direkta niyang hiniling na hanapin ang taong nag-frame sa kanya. Alam ni Yundo na kung hindi niya matutulungan si Soki, hindi na ito makakalabas ng kulungan. Dahil sa kanyang koneksyon sa pulisya, nagsimula si Yundo na mag-imbestiga mula sa maliliit na detalye. Matapos ang ilang araw, natuklasan niya na isang babaeng empleyado sa shopping mall ang lihim na naglagay ng droga sa handbag ni Soki. Hindi lamang iyon, nakahanap din siya ng saksi na mismong nakakita sa buong pangyayari. Lihim ding ni-record ni Yundo ang testimonya nito. Pagkatapos, dinala niya ang recording sa prosecutor na pumirma sa warrant of arrest ni Soki. Nang ipatugtog ang recording, agad nagbago ang ekspresyon ng prosecutor. Nabunyag ang buong sabuatan, kaya napilitan itong umamin sa kanyang pagkakamali. Dahil sa matibay na ebidensya, napatunayang inosente si Soki at agad siyang pinalaya. Pagkalabas ng kulungan, pumunta si Soki sa ospital upang dalawin ang kanyang lolo na nasa koma. Doon, pinag-usapan nila ni Yundo ang pagbili ng shares sa kumpanya. Sa kasalukuyan, nahaharap sa problema ang korporasyon dahil sa kakulangan ng kapital at nahihinto ang mga proyekto. Hinahanap ni Soki ang isang babaeng kilala bilang Milk Witch, isang sikat na kapitalista sa mundo ng pananalapi. Kilala siya sa pagiging walang awa at tanging kita lamang ang mahalaga sa kanya. Alam ng mga nakatrabaho niya na ang paglabag sa kanyang pangako ay may mabigat na kapalit. Nang marinig niyang nais harapin ni Soki ang sarili nitong ama, nagulat si Milk Witch. Direkta niyang tinanong kung may tsansa ba itong manalo. Kalmadong sumagot si Soki na ang tunay niyang layunin ay hindi kapangyarihan, kundi ang paghahanap sa taong nanakit sa kanyang ina. Naniniwala si Soki na sa pamamagitan lamang ng sapat na pera at kapangyarihan niya ito makakamit. Nang marinig ito, umiti lamang si Milk Witch at sinabing kahawig ni Soki ang kanyang lolo. Hindi nagtagal, pumayag si Milk Witch na magbigay ng napakalaking halaga ng pera kay Soki. Nakita niya kay Soki ang tapang, katapatan, at lakas ng loob, mga katangiang bihirang makita sa mga kabataang nasa mataas na lipunan. Kaagad pagkatapos, dali-daling dinala ng assistant ni Milk Witch ang kontrata sa ospital upang ipaalam ang magandang balita sa lolo ni Soki. Ngunit pagkarating ng balita, agad na ikinandado ng butler ang pinto ng silid. Samantala, sa punong tanggapan ng kumpanya, nagsasagawa si chairman mo ng seremonya para sa kanyang yumaong ina. Matapos ang seremonya, sinamantala niya ang pagkakataon upang ipahayag sa lahat ng shareholders na opisyal na niyang kinuha ang pamamahala sa MC Group. Maayos na sana ang lahat hanggang sa biglang lumitaw ang lolo ni Soki. Ang lalaking matagal nang nasa koma ay biglang nagpakita na ikinagulat ng lahat sa bulwagan. Nakaupo sa wheelchair, kalmado siyang pumasok at minasdan ang paligid. Tumigil ang kanyang tingin kay Soki, ang kanyang minamahal na apo. Matapos ang bahagyang tango, inanunsyo niya sa lahat na ipamamana niya ang lahat ng ari-arian ng MC Group kay Soki. Nabigla ang buong bulwagan sa loob ng 5 segundo. Hindi makagalaw si Mrs. Han habang ang mga shareholders ay nagtinginan ng hindi makapaniwala. Ngunit hindi pa doon natapos ang pagkabigla. Ipinagpatuloy ng lolo ni Soki na kung sakaling mamatay si Soki sa isang aksidente, lahat ng ari-arian ay idodonate sa lipunan. Nagpalitan ng nag-aalalang tingin ang lahat habang naunawaan ni Soki na mula sa sandaling iyon, nagsisimula pa lamang ang tunay na labanan para sa kapangyarihan. Noong taong nagsimulang humina ang kalusugan ng kanyang lolo, naniwala itong si Soki lamang ang may kakayahang mamuno sa MC Group. Nakita niya ito bilang matalino, prangka, at malayo ang pananaw. Itinaas din niya ang posisyon ni Mrs. Tan, ang kanyang matagal ng tapat na assistant, sa pag-asang magagabayan nito si Soki sa mahirap na simula. Ngunit hindi niya inakalang ang maling pagtitiwala ay magdudulot ng trahedya. Ang ambisyon ni Mrs. Han ay higit pa sa inaakala ng lahat. Sa panlabas, mukha siyang maamo at tapat, ngunit walang nakakaalam na lihim niyang minamanipula ang kapangyarihan kasama ang kanyang anak. Sila ang nagplano ng isang aksidente sa kalsada upang alisin ang lolo ni Soki. Dahil dito, napunta ito sa malalim na koma sa loob ng maraming taon na naglagay sa alanganin sa kinabukasan ng kumpanya. Ang biglaang paggising ng lolo ni Soki ay yumanig sa buong korporasyon. Naniniwala ang lahat na dumating na ang panahon ni Soki upang bawiin ang nararapat sa kanya. Ngunit hindi alam ng marami na sa panahon ng pagkawala ng kanyang lolo, lihim na pinatatag ni Mrs. Han at ng madrasta ni Soki ang kanilang kapangyarihan. Sa marangyang mansyon ng pamilya mo, nakaupo ang madrasta habang nakasandal sa kanyang upuan, may hawak na baso ng pulang alak. Pinapakinggan niya ang tugtugin ng biolin sa isang artistikong kapaligiran. Ngunit sa mas malapit na pagtingin, makikita ang babaeng tumutugtog na nakatapak sa malamig na bato, walang sapin ang paa, may mga pasa at nanginginig. Napadaan si Soki at agad siyang napatigil sa nakita. Umusbong ang galit sa kanyang loob. Hindi niya maintindihan kung paano matatawag na sining ang ganoon. Pumasok siya sa silid at inutusan na itigil ang pagtatanghal. Ngunit ang babaeng artista ay tumingin kay Soki nang may halong desperasyon at hiya. Kalmadong ibinaba ni Mrs. Mo ang kanyang baso ng alak. Sinabi niya na ang pagtigil sa gitna ng pagtatanghal ay paglabag sa kontrata, kaya hindi mababayaran ang artista sa araw na iyon. Wala nang nagawa ang artista kundi yumuko at sumulyap kay Soki nang may sama ng loob bago tahimik na umalis. Naiwan ang 2 babae sa silid. Tiningnan ni Mrs. Mo si Soki nang may paghamak. May panunuyan niyang sinabi na walang alam si Soki tungkol sa sining. Dagdag pa niya, dahil sa pakikialam ni Soki, may nawala ng $5,000 mula sa pagtatanghal. Tinignan naman siya ni Soki nang may galit at paghamak.
Para kay Soki, ang sining na iyon ay wala ng iba kundi isang uri ng pang-aabuso. Sinabi niya na tanging mga taong walang puso ang makakakita ng kagandahan sa pagdurusa ng iba. Pagkarinig nito, nawala ang ngiti sa labi ni Mrs. Mo. Lumapit siya kay Soki at malakas itong sinampal. Umalinggaw ang tunog ng sampal sa buong silid. Namula ang pisngi ni Soki, ngunit sa halip na umatras, itinulak niya ang kanyang madrasta at napabagsak ito sa sahig. Sa sandaling iyon, bumukas ang pinto at nabigla si Chairman Mo sa kanyang nakita. Ang kanyang bagong asawa ay nakahandusay sa sahig, habang ang kanyang anak ay nakatayo, matatag at may nag-aalab na tingin sa kanyang mga mata. Agad na umiyak ang madrasta at nagkunwaring biktima. Sa isang iglap, naunawaan ni Soki na nahulog siya sa bitag nito. Hindi pa lubos na nauunawaan ni Chairman Mo ang nangyayari, kaya galit niyang inutusan ang kanyang anak na humingi ng tawad sa kanyang madrasta. Ngunit hindi aamin si Soki sa kasalanang hindi niya ginawa. Ang kanyang katigasan ng ulo ang lalong nagpagalit kay Chairman Mo. Sa sobrang galit, binitiwan niya ang masasakit na salita, sinabi niyang sana ay hindi na lang ipinanganak si Soki. Nadurog ang puso ni Soki sa narinig. Tiningnan niya ang kanyang ama na minsan niyang minahal, ngunit ngayon ay puno ng pagkadismaya at sakit. Tinalikuran niya ito at umalis sa marangya, ngunit malamig na mansyon. Pagkatapos nito, agad na isinagawa ni Soki ang kanyang plano ng paghihiganti. Sinabi ni Mrs. Han kay Soki ang pangalan ng yaya na inakusahan sa pagpatay sa kanyang ina noon. Ang yaya ay kasalukuyang nakakulong. Tinawagan ni Soki si Yundo upang ipaimbestiga ito. Nang marinig ang balita, hindi mapakali si Yundo dahil ang yaya ay kanyang ina. Noong mga panahong iyon, binantaan ni Mrs. Tan ang ina ni Yundo na kung hindi ito aamin, mawawala ang kanyang anak sa mundo. Dahil wala siyang ibang pagpipilian, sumunod ang ina ni Yundo. Sa loob ng 15 taon, tumanggi ang ina ni Yundo na makipagkita sa kanya sa tuwing bibisitahin niya ito sa kulungan. Ngunit sa pagkakataong ito, bilang abogado ng MC Group, sa wakas ay nagkita silang muli. Nang mapagtanto ni Yundo na hindi epektibo ang kanyang panghihikayat, nagpasya siyang dalhin si Soki sa kulungan upang siya mismo ang makaalam ng katotohanan. At totoo nga, sinabi ng ina ni Yundo ang katotohanan, hindi niya pinatay ang ina ni Soki. Patay na ito bago pa siya pumasok sa silid. Paglabas ni Soki mula sa kulungan, sinabi ni Yundo na imposibleng nakapatay ang yaya. Isa lamang siyang tagapag-alaga ng pamilya, kaya wala siyang dahilan upang gawin ang ganoong bagay. Ngunit ang sobrang emosyonal na reaksyon ni Yundo ay nagdulot ng pagdududa kay Soki. Kaya tinanong niya ito tungkol sa relasyon nito sa yaya. Hindi na maitago ni Yundo ang katotohanan, kaya inamin niyang si Mrs. Han ang nasa likod ng lahat. May naalala si Soki. Noong panahong iyon, ang kanyang ina ang panganay na manugang ng isang nangungunang conglomerate sa South Korea. Kahit malinaw na na-frame ito, walang naihain na kaso. Halatang may malalim na sabuatan sa likod ng lahat. Ang kaaway ng kaaway ko ay kakampi ko. Dahil dito, nagsimulang magtulungan sina Soki at Yundo. Ngunit hindi inaasahan ni Soki na ang isang baso ng fruit juice sa almusal ay magdudulot ng malaking problema. Pagkatapos mag-almusal sa bahay, nagmaneho siya papunta sa kumpanya. Ngunit sa daan, pinahinto siya ng pulis para sa breathalyzer test. Mas lalong nakakagulat, natuklasan ng pulis na may alkohol sa kanyang katawan. Agad na naunawaan ni Soki na siya ay na-frame. Samantala, hinihintay na ng lahat ang kanyang pagdating sa shareholders meeting. Ngunit mabilis na kumalat online ang balita na ang anak ng CEO ay nagmaneho habang lasing. Nabigla at nabahala ang lahat sa balitang ito. Samantala, dinala si Soki sa istasyon ng pulis. Nalito siya dahil alam niyang wala siyang ininom na kahit isang patak ng alak. Bigla niyang naalala ang baso ng juice na ininom niya noong umaga. Doon niya napagtanto ang problema. Lumabas na si Soki ay may kondisyon na tinatawag na spontaneous alcohol fermentation. Kahit asukal lamang ang kainin niya, nagiging alkohol ito sa kanyang tiyan. Lahat ng ito ay plano ng kanyang madrasta. Nang marinig ito, pinuntahan ng lolo ni Soki si Chairman Mo. Hiniling niya na gawing representative director si Soki. Ngunit sinabi ni Chairman Mo na ang desisyon ay dapat manggaling sa board of directors, isang malinaw na dahilan upang umiwas. Dahil dito, umalis ang lolo na galit na galit. Samantala, ang anak na inuuna lamang ang sariling interes ay nagpasya na tuluyan ng alisin ang kanyang ama. Gumawa si Mrs. Han ng plano upang harapin ang sitwasyon. Nakipagkita rin si Mrs. Han kay Soki at diretsahan siyang sinabihan na wala ng gaanong oras ang kanyang lolo at ang kanyang mga kagustuhan ay maglalagay dito sa alanganin. Ngunit sinabi ni Soki na hanggat mapapasa kanya ang kumpanya, hindi mahalaga kung mamatay man ang kanyang lolo o hindi. Tutal, matanda na ito at hindi maiiwasan ang kamatayan. Akala ni Soki ay malapit na niyang makuha ang kumpanya. Ngunit hindi niya alam na muli siyang nahulog sa isang bitag. Inimbitahan ng lolo ni Soki ang ilang mahahalagang shareholders sa kanyang bahay upang tulungan si Soki na maging CEO. Dahil maayos ang takbo ng lahat, nakaramdam ng kaunting ginhawa si Soki. Ngunit biglang nakatanggap ng tawag ang kanyang lolo mula kay Mrs. Han. Pagkatapos ng tawag, bigla itong nanghina at namatay sa mismong lugar. Lahat ng ito ay gawa ni Mrs. Han. Nakipagkita si Mrs. Han sa doktor ng lolo ni Soki. Mula sa doktor, nalaman niya na kailangang iwasan ng lolo ni Soki ang maraming pagkain, lalo na ang pinatuyong almond dahil nakakapagpataas ito ng pressure sa kanyang puso. Bukod dito, ang audio recording na pinatugtog ay lalo lamang nagpagulo sa kanyang kalagayan na naging sanhi ng kanyang biglaang pagkamatay. Upang maiwasan ang epekto nito sa stock ng kumpanya, nagsagawa sila ng maliit na lamay para sa pamilya. Ang nag-iisang taong tunay na nagmamahal kay Soki ay wala na. Ngayon, siya ay nag-iisang haharap sa laban. Labis itong nagpalungkot kay Soki.
May kaunting kapanatagan siya dahil hawak niya ang pinakamalaking bilang ng shares sa kumpanya. Ngunit hindi niya inaasahan na pipilitin siya ni Mrs. Han na pumirma sa kasunduan ng paglilipat ng shares. Sa puntong iyon, galit na galit si Soki at nais lamang malaman kung sino ang may kagagawan sa nangyari sa kanyang lolo. Sinabi niya na kung sasabihin ang totoo, pipirma siya. Ngunit sinabi lamang ni Mrs. Han na ang kailangan lang gawin ni Soki ay maging isang layaw na dalaga na malayang gumagastos ng pera. Sa pagkainis, kumuha si Soki ng candy mula sa mesa at isinubo ito. Kalmado siyang naglakad-lakad sa silid na parang malalim ang iniisip. Ngunit agad napansin ni Mrs. Han na may mali, kaya inutusan niya ang bodyguard na suriin ang telepono ni Soki. Nalaman na lihim na nagre-record si Soki ng kanilang pag-uusap. Agad na itinapon ang telepono sa baso ng tubig. Pagkatapos, sinisi ni Mrs. Han si Soki sa pagkamatay ng kanyang lolo at pinatugtog ang recording sa kanyang telepono. Sa huli, wala nang nagawa si Soki kundi pumirma sa kontrata. Paglabas niya, inilabas ni Soki ang isang voice recorder na lihim niyang itinago sa kanyang katawan. Tahimik siyang nanumpa na ipaghihiganti ang kanyang lolo. Ang mga isda sa mayamang pamilyang ito ay namumuhay ng mas marangya kaysa sa karamihan. Ang kanilang pagkain ay puro mamahalin. Mayroon pa silang 2 babaeng tagapag-alaga araw-araw. Ngunit dahil napagalit nila ang isang mayamang dalaga, nagtapos ang buhay nito ng trahedya. Lumabas na bago umalis si Soki sa silid, itinapon niya ang umanganga niyang chewing gum sa fish tank. Nang makita ni Mrs. Mo ang patay na isda, nagpasya siyang magdaos ng engrandeng libing para dito, na dinaluhan pa ng mga kilalang personalidad. Upang mas mapasaya ang mga bisita, kumuha pa si Mrs. Mo ng isang kilalang chef. Lahat ay may hawak na puting krisantemo at nakaayos sa 2 hanay. Matapos ang sandaling pagdadalamhati, isa-isa nilang inilagay ang mga bulaklak sa tubig. Pinanood ni Soki ang eksenang ito mula sa itaas, na labis niyang ikinabahala. Ang libing ng isang isda ay mas engrande pa kaysa sa kanyang lolo. Maya-maya, lumitaw si Soki na suot ang isang kapansin-pansing pulang damit at may hawak na pulang rosas. Lumapit siya sa larawan ng isda, nagpaalam dito, at itinapon ang rosas sa lawa. Pagkatapos, kalmado siyang umalis. Mula sa malayo, pinanood ni Chairman Mo ang lahat. Hindi na niya matiis ang pabago-bagong ugali ng kanyang anak. Natakot siyang balang araw ay mawala ang kanyang kapangyarihan, kaya humingi siya ng tulong kay Mrs. Han. Agad silang nagkasundo na papirmahin ang mga miyembro ng pamilya ng dokumento upang isuko ang kanilang shares. Nang malaman ito ni Soki mula kay Yundo, nagpasya siyang gamitin ang pagkakataong ito upang maghasik ng alitan sa loob ng pamilya. At nang lumabas ang balita, nagsimula ngang mabuo ang mga paksyon sa loob ng kumpanya. Una, nilapitan ng mga tauhan ni Chairman Mosinari, ang ina ng ikatlong anak. Direkta nilang iniharap ang dokumento para sa isang lupang may sukat na 20,000 square meters. Ang kapalit ay ililipat ni Nari ang shares ng kanyang anak sa pangalawang anak. Ngunit hindi inaasahang tinanggihan ni Nari ang alok. Lumabas na naunahan na ni Soki ang plano ng kanyang ama at kinausap na niya si Nari, pinayuhan itong huwag pumirma dahil kung gagawin niya yon, agad siyang palalayasin sa pamilya. Nang mabigo ang unang target, lumipat ang mga tauhan ni Chairman Mo sa susunod, ang asawa ng pangalawang anak. Sa pagkakataong ito, inalok nila ito ng isang mataas na halagang kontrata sa diborsyo. Ngunit direkta rin itong tumanggi. Hindi lamang iyon, ipinahayag pa niya ang kanyang matinding pagmamahal sa kanyang asawa. Siyempre, naimpluwensyahan ito ni Soki. Sa kanilang pag-uusap, ipinaalala ni Soki sa kanyang hipag na hindi pa ito ang tamang panahon para sa diborsyo. Kapag naging tagapagmana ang kanyang asawa, mas malaki ang makukuha nilang benepisyo. Samantala, ang panganay na anak na si Wanu ay patuloy na hinahabol ang kanyang pangarap na maging direktor. Si Wansu naman ay nangangailangan ng malaking pera upang pondohan ang sarili niyang kumpanya, kaya hindi niya kayang isuko ang kanyang shares. Nang mabigo ang plano, pinaghinalaan ni Mrs. Han si Yundo. Sa una, nag-alala si Yundo. Ngunit sinabi ni Soki na ibigay na lamang niya ang mga dokumento kay Mrs. Han upang mawala ang pagdududa nito. Hindi inaasahan, naglabas si Mrs. Han ng impormasyon sa media na si Nari ay nabuntis bago ikasal at may itinatagong anak na mahigit 10 taong gulang. Galit na hinarap ni Nari si Mrs. Han, ngunit nakahanda na ito, gumawa na siya ng peking resulta ng paternity test. Lubos na nasaktan si Nari. Nang malaman ito, agad na inanunsyo ni Soki sa live news na ang ama ng bata ay ang chairman ng MC Group. Bukod dito, ibinunyag din niya na si Nari ay isang aktres. Muling sumiklab ang alitan sa loob ng mataas na lipunan at ang pinakapinaghihinalaan sa kasong ito ay si Yundo, ang bagong miyembro ng organisasyon. Hindi matatawaran ang bilis ng investigasyon ng Top Investigation Team. Hindi nagtagal, natuklasan nila ang tunay na pagkakakilanlan ni Yundo. Ang taong may pangalang Yundo ay namatay na pala sa isang aksidente 15 taon na ang nakalipas. Nang malaman ito, agad na ipinatawag ni Mrs. Han si Yundo para sa pagtatanong. Ngunit hindi inaasahan, maayos ang naging sagot ni Yundo. Iginiit niya na wala siyang alaala sa aksidente. Nang magising siya, nasa bahay na siya ng kanyang adoptive father. Dahil sa pagkawala ng tunay nitong anak, tinuring siya bilang sariling anak at namuhay silang parang pamilya. Matalinong ipinahayag din ni Yundo ang kanyang pagnanais na malaman ang kanyang tunay na pagkatao noong bata pa siya. Upang ipagpatuloy ang investigasyon, binigyan siya ni Mrs. Han ng bagong misyon, pigilan ang anunsyo ng succession sa National Assembly. Nagulat ang iba pang miyembro dahil hindi nila inaasahang ipagkakatiwala ni Mrs. Han ang ganitong kahalagang gawain sa isang bagong tao. Nagulat din si Yundo, ngunit nangako siyang gagawin ang tungkulin. Bago siya umalis, binigyan pa siya ni Mrs. Han ng access sa main computer. Ramdam ng lahat na sinusubukan lamang ni Mrs. Han si Yundo, ngunit wala itong kamalay-malay.
Sinamantala ni Yundo ang pagkakataon upang maghanap ng impormasyon tungkol sa kaso ng kanyang ina. Samantala, nilapitan ni Mrs. Han si Nari upang kumbinsihin itong pumirma sa share transfer agreement. Ngunit si Nari ay inuuna ang pera kaysa sa lahat, kaya hindi siya madaling mapapayag. Nang mabigo ang usapan, tinakot ni Mrs. Han si Nari. Binanggit niya na si Nari ay gumamit ng illegal na anti-aging treatments. Ngunit hindi ito kinabahan. Naniniwala si Nari na hindi ito ilalantad ni Mrs. Han dahil kung mangyayari iyon, ilalabas niya ang sikreto na ang chairman ng MC Group ay may anak sa labas. Sa puntong iyon, parehong panig ang malulugi at babagsak ang stock ng kumpanya. Maapektuhan din ang reputasyon ng pamilya. Maliwanag na nabigo ang negosasyon. Ngunit mali ang taong hinamo ni Nari. Dahil hindi madaling takutin si Mrs. Han, agad niyang ibinunyag ang sikreto ni Nari sa mga reporter. Walang media outlet ang makakapagwalang bahala sa ganitong balita. Sa suporta ng korporasyon, mabilis na kumalat ang balita tungkol kay Nari sa social media. Ang magiging kapalit nito ay ang pagkawala ng kanyang karera at pagkasira ng kanyang reputasyon. Ngunit ang pinakanasaktan ay ang anak ni Nari. Dahil sa problema ng mga matatanda, hindi na siya naglakas loob pumasok sa paaralan o makipagkita sa kanyang mga kaibigan. Mahal ni Soki ang kanyang kapatid Sama. Nang makita niyang nasasaktan si Sojin, gumawa siya ng plano. Sa isang kilalang Korean news channel, ipinalabas ng live ang imahe ni Soki. Ibinunyag niya na ang chairman ng MC Group ay may anak sa labas at ang ina nito ay si Nari. Agad itong naging mainit na usapin. Nagkagulo ang opisina ng TAP. Inutusan ni Mrs. Tan ang kanyang mga tauhan na pilitin ang television station. Una, ipinag-utos niya na huwag nang ipalabas ang anumang balita tungkol sa isyong ito kung hindi ay ititigil ng kumpanya ang kanilang advertising partnership. Pangalawa, inutusan si Yundo na huwag aalis sa tabi ni Soki sa loob ng susunod na 24 oras. Samantala, nagsagawa si Mrs. Han ng press conference kasama ang mga reporter. Maikli lamang ito, ngunit ang pangunahing tauhan ay si Wonjun. Naglabas si Wonjun ng mas nakakagulat na balita, siya ang tunay na ama ng anak ni Nari. Agad na nag-usap-usap ang mga reporter tungkol dito. Bukod pa rito, kapag natapos ang succession, si Wonjun ang magmamana ng ari-arian ng kumpanya. Ibig sabihin, kailangan niyang magbayad ng napakalaking buwis sa gobyerno. Upang mabawasan ang malaking buwis na ito, kailangan ni Wonjun ang suporta ng mga miyembro ng parliament, kaya kailangan niyang makuha ang kanilang panig. Gumamit si Yundo ng maruruming paraan. Inayos niya na magsaya ang mga miyembro ng parliament sa mga bar kasama ang magagandang babae. Nangalap din siya ng impormasyon tungkol sa mga kahinaan ng kanilang pamilya. Pagkatapos nito, nagkaroon ng isang pulong. Ipinakita ni Mrs. Han ang isang masayang video ng mga opisyal at binigyan ang bawat isa ng isang mamahaling sasakyan. Sa huli, matagumpay na nasuhulan ni Mrs. Han ang mga miyembro ng parliament, lalo pang pinatatag ang kapangyarihan ni Chairman Mo. Pagkatapos, nagdaos si Chairman Mo ng isang salu-salo at inimbitahan ang mga miyembro ng TAP upang kumain kasama ang kanyang pamilya sa kanyang villa. Hindi magiging kumpleto ang ganitong kasiyahan kung wala si Soki. Habang nagtataas ng baso ang lahat, biglang lumitaw si Soki. Mas ikinagulat pa ng lahat nang may kasama siyang isa pang tao, si Nari. Pumasok si Nari na labis na ikinagulat ng lahat. Lumabas na nais ni Soki na patirahin si Nari sa bahay upang mas madali niyang makalaban ang kanyang madrasta. Tinawag ni Chairman Mo si Nari sa ibang silid at sinabihang umalis agad. Ngunit ginamit ni Nari ang kanyang galing sa pag-arte. Sa kanyang pag-iyak at pagdaing tungkol sa kanyang kalagayan, napilitan si Chairman Mo na maawa. Sa kabila ng kanyang matapang na anyo, mahina ang loob ni Chairman Mo sa ganitong sitwasyon. Hindi niya alam ang gagawin kaya humingi siya ng payo kay Mrs. Han. Nakakagulat ang sagot nito, hayaan si Nari na manatili. Samantala, pinayuhan ni Soki si Nari na magsulat ng isang autobiography upang ilantad ang mga krimen ng pamilya. Upang matiyak na walang lalabas na lihim, pinayagan ni Mrs. Han si Nari na manatili sa bahay bilang paraan ng pagkontrol. Gaya ng inaasahan, nagtagumpay ang plano ni Soki. Kinabukasan, lumabas si Nari mula sa silid ni Chairman Mo na suot ang isang mapang-akit na nightgown. Sinadya niyang ipakita ito kay Mrs. Mo. Galit na tinanong ni Mrs. Mo kung bakit naglakas loob si Nari na pumasok sa silid ng chairman. Ngunit sumagot si Nari na matagal nang hindi magkasama sa kama si Mrs. Mo at ang kanyang asawa, kaya bakit pa siya mag-aalala kung sino ang kasama nito. Dahil sa panunuyang iyon, halos manginig sa galit si Mrs. Mo. Ngunit hindi pa doon natapos ang lahat. Araw din iyon ng anibersaryo ng kasal ng chairman at ng kanyang asawa. Patuloy na ininis ni Nari si Mrs. Mo. Sinabi niya na matanda na si Mrs. Mo habang siya ay bata pa at maaari pang magkaanak. Lalong nagalit si Mrs. Mo ngunit wala siyang maisagot. Samantala, nalaman ni Wanu na bumaba ang kanyang shares mula 30% patungong 15%. Hindi lang yon, patuloy pa siyang pinoprovoke ng kanyang nakababatang kapatid. Ngunit upang maprotektahan ang natitira niyang shares, napilitan siyang magtiis. Pagkatapos, nakipagkita si Wanu kay Mrs. Han upang makipagnegosasyon at magbanta. Sa kasalukuyan, hindi na kasing lakas ang kapangyarihan ni Mrs. Han tulad ng dati. Lumalabas na may dati silang kasunduan at si Mrs. Han ang lumabag dito. Ngunit handa si Mrs. Han sa ganitong sitwasyon. Pagkatapos ng isang tawag, inutusan niya si Yundo na imbestigahan ang relasyon ni Nari. Pinahanap niya kung may kaugnayan si Nari kay Wansu. At totoo nga, natuklasan ni Yundo ang isang lihim na relasyon sa pagitan nila. Isiniwalat ng matalik na kaibigan ni Nari na dati silang magkasintahan ni Wanu. Mayroon pang ang video ng kanilang mga pribadong sandali. Kinagabihan, inimbitahan ang dalawa sa isang restaurant upang mag-usap.
Ngunit bago pa sila makapagsalita, ipinakita ni Mrs. Han ang video at binantaan silang umalis agad ng Korea. Sinabi rin ni Mrs. Han na kalimutan na nila ang 30% shares kapalit ng kanyang pananahimik. Tunay na tuso at mapanlin lang si Mrs. Han. Sinubukan ni Wanu na manatiling kalmado at tinukso pa si Mrs. Han. Ngunit sa harap ng malinaw na ebidensya, hindi alam ni Wansu at ng dati nitong kasintahan kung paano haharapin ang sitwasyon. Samantala, nilapitan din ni Mrs. Han si Wanjun. Direkta niyang sinabi na si Wanjun ay kabilang sa LGBT community. Hindi ito itinanggi o inamin ni Wanjun. Simula nang sila ay ikasal, hindi na sila natutulog sa iisang kama ng kanyang asawa. Dahil dito, matagal nang nais ng kanyang asawa na makipaghiwalay. Ngunit dahil si Wanjun ang napiling tagapagmana, nagtiis siya, umaasang makakakuha ng mas malaking bahagi ng ari-arian. Ngunit hindi pumayag si Wanjun na makuha niya ito ng basta-basta. Kaya hiniling niya kay Mrs. Han na siya na ang humawak sa sitwasyon. Plano ni Wanjun na samantalahin ang lahat para sa kanyang sariling kapakinabangan. Kumuha siya ng chef upang turuan ang kanyang asawa magluto, umaasang makuha ang loob nito. Ngunit ang kanilang mga pribadong sandali ay lihim na kinunan ng larawan nang hindi nito nalalaman. Ngayon, ginagamit ang larawang iyon upang i-blackmail si Sujin. Sa harap ng pagtatanong ng pamilya, napaiyak si Sujin. Maging si chairman mo ay pinagalitan siya at tinawag na kahihiyan ng pamilya. Sa kabila nito, iginiit ni Sujin na mula pa sa simula ng kanilang kasal, hindi sila kailanman naging tunay na mag-asawa. Pinupuna lamang nila ang tungkulin ng babae. Pero paano naman ang sa lalaki? Sa puntong ito, nagpa siya si Sujin na ibunyag ang buong katotohanan. 6 na taon na silang kasal ng kanyang asawa, ngunit hindi pa sila kailanman nagsama bilang mag-asawa. Dahil dito, hindi maaaring magkaanak si Sujin. Hindi na napigilan ni Soki ang sarili at nagsalita. Pinuna niya si Wanjun dahil hindi nito sinusuri ang sarili at sa halip ay sinisisi ang kanyang asawa. Tinanong ni Soki si Wanjun kung hindi ba ito nahihiya. Bago pa makasagot si Wanjun, nagsalita si Mrs. Han para sa kanya. Sinabi niya na kung ganoon ang pananaw ni Soki, ibig sabihin ay maaaring magkaroon ng kabit ang lahat. Kalmadong sumagot si Soki na tila tradisyon na ng pamilya ang pagtataksil. Mula sa kanyang lolo, sa kanyang ama, sa kanyang nakatatandang kapatid, at maging sa kanyang madrasta, lahat sila ay may kabit. Ngunit nagagawa pa nilang mangaral sa iba. Nagulat ang madrasta at agad na pinagalitan si Soki. Sa puntong iyon, binigyan ni Chairman Mo si Sujin ng 2 pagpipilian, makipagdiborsyo at umalis ng walang anumang pera o manatili roon habang buhay na parang nakakulong. Hindi na kinaya ni Sujin ang lahat ng kanyang pinagdaanan kaya agad siyang pumayag sa diborsyo. Pagkatapos nito, pinuntahan ni Soki si Sujin upang aliwin siya. Binigyan din niya ito ng kwintas at sinabing itago iyon ng maayos. Umaasa rin si Soki na mananatili silang magkaugnayan sa hinaharap. Sa kabila ng pang-aapi ng kanyang pamilya, si Soki lamang ang kumampi kay Sujin, kaya pumayag ito sa kanyang kahilingan. Matapos ang isang gabing pag-isip, nagpa siya si Soki na tulungan si Sujin na mabawi ang kompensasyon na nararapat sa kanya. Dahil birhen pa si Sujin, dinala siya ni Soki sa ospital upang magpa-check up at makakuha ng patunay. Hindi lamang iyon, dinala rin ni Soki ang larawan ni Wanjun kasama ang ibang babae at hinarap si Mrs. Han. Hiniling niya na bayaran ng pamilya si Sujin. Doon, buong kumpiyansang ipinakita ni Sujin ang sertipiko na nagpapatunay na siya ay birhen pa. Nalito ang lahat dahil akala nila ay may relasyon si Sujin sa chef. Lumabas na sa isip lamang siya nagkamali. Dahil sa pagpapalaki sa kanya sa isang edukadong pamilya, alam ni Sujin kung paano protektahan ang sarili. Sa huli, matagumpay na nakuha ni Sujin ang kanyang kompensasyon. Matapos ang mahabang investigasyon, natagpuan ni Yundo si journalist Kim. Pumayag si Kim na tulungan ang determinadong binata, kaya nagsanib puwersa sila upang hanapin ang katotohanan. Nang ipaalam ni Yundo ito kay Soki, ibinahagi rin ni Soki ang progreso ng kanyang investigasyon. Kumuha siya ng private investigator upang imbestigahan ang karelasyon ng kanyang kapatid. Hindi inaasahan, natuklasan ni Soki na si Wanjun ay kabilang sa LGBT community. Balikan ang sandali ng kausapin ni Mrs. Han si Wanjun tungkol dito. Sinubukan pa rin ni Wanjun na itago ang katotohanan sa pamamagitan ng pagtatanong kung may larawan ba ang kanyang karelasyon. Ipinakita naman ni Mrs. Han ang larawan ni Wanjun na nakabihis bilang babae. Gayunpaman, pumayag si Mrs. Han na tulungan siyang itago ang lahat. Samantala, nakipag-ugnayan si journalist Kim kay Yundo. Ibinunyag niya na 15 taon na ang nakalipas, matapos mamatay ang ina ni Soki, binura ni Mrs. Han ang CCTV footage ng araw na yon. Lihim na tumawag ang kasambahay kay journalist Kim upang ipaalam ang nangyari at nagsulat siya ng artikulo tungkol dito. Ngunit agad itong pinatanggal matapos mailathala at si Kim ay tinanggal sa trabaho. Pagkatapos, ipinakita ni Kim ang isang video. Makikita rito ang lahat ng miyembro ng pamilya, ang chairman, ang kanyang asawa, ang panganay na anak, ang pangalawang anak at si Mrs. Han. Ibig sabihin, lahat sila ay maaaring suspect. Upang matukoy ang salarin, kailangang malaman ang eksaktong oras ng pagkamatay ng ina ni Soki. Mula roon, maaaring hanapin kung sino ang naroon sa oras na yon, sila ang pangunahing mga suspect. Sa kasamaang palad, ang oras ng pagkamatay ay nakatala lamang sa case file. Ngunit ang file na iyon ay isinelyo ni Mrs. Han at hindi alam kung saan ito nakatago ngayon. Iminungkahi ni journalist Kim na maaaring makahanap sila ng mga pahiwatig mula sa hukom na humawak sa kaso noon. Ngunit ang taong iyon ay matagal nang nawawala. Gayunpaman, madaling nahanap ni Yundo ang address ng hukom sa tulong ng kanyang kaibigang pulis. Naniniwala si Soki na nalaman ng kanyang ina na si Wanjun ay kabilang sa LGBT at ito ang naging sanhi ng kanyang pagkamatay.
Pagbalik sa bahay, patuloy na kinukwestiyon ni Soki si Wonjun tungkol sa kanyang sikreto. Ngunit nananatiling kalmado si Wonjun at hindi nagpapakita ng anumang kahinaan. Samantala, pinuntahan ni Mrs. Tan si chairman Mo upang agad na ayusin ang pagmamana ni Wonjun ng shares. Malamang natakot siyang magbago ang isip ni chairman Mo kapag nalaman nito ang sikreto ng kanyang anak. Ang ina ni Soki ay isang kilalang pintor noong siya ay nabubuhay pa. Kaya nais ni Mrs. Mo na angkinin ang pamana ng kanyang ina. Ngunit binalaan siya ni Mrs. Han na huwag itong gawin dahil sa talino ni Soki, tiyak na matutuklasan niya ang mga bakas. Kapag nangyari yon, mabubunyag ang lahat. Samantala, may natuklasan si Soki na isang taong nagbibihis bilang babae na pamilyar sa kanya. Lumabas na ito ang taong nagplano ng art exhibition noong nakaraan. Malapit ito sa kanyang ina at siya rin ang nagbigay kay Soki ng larawan ni Wonjun na nakabihis bilang babae. Lalong naging kahina-hinala si Wonjun para kay Soki. Sinabi ng taong iyon na kamakailan ay may maraming painting na lumabas sa merkado na kahawig ng estilo ng kanyang ina. Agad na nakaramdam si Soki na may mali, kaya nagmaneho siya papunta sa gallery ng kanyang madrasta. At totoo nga, natuklasan ni Soki na ang mga obra ng kanyang tunay na ina ay ginawang sariling gawa ng kanyang madrasta. Sa sobrang galit, ibinagsak niya ang artwork sa sahig. Nakarating ang balita sa opisina ng TAP at agad silang nagpadala ng tao. Hinila ni Yundo si Soki palayo sa lugar. Dahil sa insidenteng ito ng pagnanakaw ng sining, posible na si Mrs. Mo ang nasa likod ng pagkamatay ng ina ni Soki. Sa kaarawan ng kanyang madrasta, nagtipon ang buong pamilya para sa isang pribadong salu-salo. Ang mga tao mula sa mataas na lipunan ay nagpadala ng mamahaling regalo. Isa sa mga ito ay isang kakaibang regalo, isang stack ng mga larawan. Nang makita ni Mrs. Mo ang mga larawan, nataranta siya sa loob ng 5 segundo. Hindi niya inaasahang iyon ay mga larawan ng kanyang anak na nakabihis bilang babae. Napansin ni Chairman Mo ang kakaibang reaksyon ng kanyang asawa at agad kinuha ang mga larawan. Nang makita niya ang isang magandang babae na may mukha ng kanyang anak, labis siyang nagalit. Hindi makapaniwala si Chairman Mo na ang kanyang anak ay kabilang sa LGBT. Tinanong niya si Wonjun, umaasang itatanggi nito. Ngunit dahil hindi na maitago ang katotohanan, umamin si Wonjun. Sa galit, pinalayas ng ama ang kanyang anak at umalis din siya. Sa katunayan, matagal nang alam ni Mrs. Mo ang tungkol sa kanyang anak. Ngunit kahit ganito ang pagkatao ni Wonjun, mahal pa rin niya ito. Kaya gagawin niya ang lahat upang si Wonjun ang maging tagapagmana ng MC Group. Binalaan ni Mrs. Han si Wonjun na huwag gumawa ng padalos-dalos na hakbang kung hindi ay hindi niya mapapanatili kahit ang 15% ng kanyang shares. Siyempre, mas binabantayan din ni Mrs. Han sina Wonsu at Soki. Samantala, matagumpay na nakapirma si Wonjun ng kontrata sa isang mahalagang dayuhang kumpanya. Lumabas na ang chairman ng kumpanyang iyon ay isa ring gay. Dahil marami silang pagkakapareho, naging madali ang kanilang pag-uusap. Kinilala ni Mrs. Han si Wonjun bilang isang malakas na kandidato para sa pagiging chairman. Ngunit nang malaman ni Chairman Mo ang tungkol sa kanyang sexualidad, nais niyang baguhin ang kanyang desisyon. Ipinahayag ni Mrs. Han na ang sexual na oryentasyon ay walang epekto sa operasyon ng kumpanya. Dagdag pa, ang TAP ang bahalang magtago ng isyong ito. Pagkatapos, tinipon ni Mrs. Han ang lahat upang mag-isip ng solusyon. Iminungkahi ni Yundo na gamitin ang sitwasyon upang makapasok sa bagong merkado at sabay napigilan ang pagkalat ng mga larawan ni Wonjun. Iminungkahi niya na gumawa ng pelikula tungkol sa LGBT at hayaang lumabas si Wonjun na nakabihis bilang babae. Sa ganitong paraan, kung lumabas man ang mga larawan sa hinaharap, hindi na ito magiging malaking issue. Nagustuhan ni Mrs. Han ang ideya ni Yundo. Samantala, ang butler noong mga nakaraang taon ay sinusubukan ding makaiwas sa pagmamanman ng TAP. Pumunta siya sa barbecue restaurant ng ama ni Yundo upang hintayin ito. Hindi inaasahan, matagal na palang hinahanap ni Butler Jung ang hukom mula noon. Sa wakas, nalaman niyang si Judge Lee at ang kanyang asawa ay nanirahan sa Estados Unidos. Nagpunta ang isang abogado sa Amerika at sa tulong ng kakilala, nalaman niyang babalik sa Korea si Judge Lee. Dahil mahirap muling buksan ang kaso, kailangang paghandaan ng mabuti ang lahat. At totoo nga, tahimik na bumalik si Judge Lee sa Korea. Lumabas na ang kanyang asawa ay malubhang may sakit noon. Upang mailigtas ito, napilitan siyang makipagtulungan sa TAP. Ngunit matapos ang kaso, nagbitiw siya sa kanyang posisyon at lumipat kasama ang kanyang pamilya sa Estados Unidos. Ibinigay rin ni Judge Lee ang case file kay Yundo. Umaasa siya na sa lalong madaling panahon ay matutuklasan ni Yundo ang buong katotohanan ng kaso. Matapos pag-aralan ng file, natuklasan ni Yundo na namatay ang ina ni Soki alas 4 ng hapon. Naalala niya na noong araw na iyon, pinabalik ng maaga sa trabaho ang kanyang ina. Dahil dito, wala itong oras magluto at napilitan na lamang pumunta sa convenience store upang bumili ng instant noodles para kay Yundo. Mula sa oras ng resibo hanggang sa oras ng kanyang pagbalik sa mansyon, maaaring matukoy ang eksaktong oras at tumutugma ito sa oras ng pagkamatay ng ina ni Soki. Kung totoo ito, hindi pa rin nawawala sa hinala ang ina ni Yundo. Samantala, hindi pa rin matanggap ni Chairman Mo na ang kanyang anak ay gay. Kaya nais niyang suportahan ang kanyang panganay na anak bilang tagapagmana ng kumpanya. Ngunit hindi inaasahan, matindi ang pagtutol ni Mrs. Han. Ayon kay Mrs. Han, si Wonsu ay masyadong malaya at mahilig sa sining kaya hindi siya angkop na mamuno sa kumpanya. Dahil sa magkaibang pananaw, nauwi sa matinding pagtatalo ang dalawa. Pagbalik ni Mrs. Han sa opisina ng TAP, humingi siya ng opinyon tungkol sa plano ni Chairman Mo na gawing tagapagmana ang panganay na anak. Nakakagulat, sumang-ayon ang lahat. Sa sandaling iyon, pumasok si Wonsu at nagbigay ng malaking bouquet ng bulaklak kay Mrs. Han upang makuha ang kanyang suporta.
Ngunit malamig niyang sinabi na hindi siya tataya kay Wansu. Samantala, patuloy na pinag-uusapan ni Soki at Yundo kung paano pababagsakin si Mrs. Han. Sa wakas, nilapitan ni Soki ang prosecutor upang humingi ng tulong. Ngunit tila minamaliit siya ng prosecutor. Walang pag-aatubili, ipinakita ni Soki ang ebidensya ng kanyang katiwalian. Dahil sa takot, agad itong nagulat kay Mrs. Han. Nang marinig ito, nainis si Mrs. Han sa kahinaan ng lalaki. Ngunit dahil dito, nalaman niya ang tunay na layunin ni Soki, ang kaso mula 15 taon na ang nakalipas. Dahil nilinis na ni Mrs. Han ang lahat ng bakas noon, hindi niya maintindihan kung saan nakuha ni Soki ang impormasyon. Kasabay nito, nalaman ng top na lihim na bumalik sa bansa si Judge Lee. Natuklasan din nila na nagpunta si Soki at Yundo sa isang nightclub, ngunit hindi upang magsaya, kundi upang magpulong sa isang VIP room. Nakatuklas din sila ng panibagong impormasyon tungkol sa yaya noong nakaraan. Nang pagsamahin ang lahat ng ito, napag-alaman ni Mrs. Han na si Yundo ang anak ng yaya. Kaya pala nakikipagtulungan siya kay Soki upang imbestigahan ang kaso. Agad na nagbigay ng utos si Mrs. Han sa kanyang mga tauhan na kumilos. Kasabay nito, ipinatawag niya si Yundo sa kanyang pribadong opisina para sa isang kumprontasyon. Pagkaharap kay Yundo, direkta niyang tinukoy ang kanilang plano. Alam niya ang lahat, ngunit may legal na hadlang, hindi tunay na anak ni Yundo ang yaya, kaya wala siyang karapatang mag-file ng retrial. Ngunit sumagot si Yundo na kahit hindi siya maaaring kumilos bilang anak, maaari siyang maghain ng kaso bilang abogado. Mabilis na gumawa si Mrs. Han ng peking ebidensya na nagsasabing si Yundo ay sangkot sa paglustay ng pera at ipinahuli siya. Dahil dito, nahinto ang investigasyon ni Soki at Yundo na nagsisimula pa lamang umusad. Hindi pa doon nagtapos si Mrs. Han. Ginamit niya ang kanyang kapangyarihan upang ilipat ang kaibigang pulis ni Yundo sa Ministry of Transportation. Inutusan din niya ang kanyang mga tauhan na sirain ang opisina ni Journalist Kim. Nang malaman ito, agad na pumunta si Soki upang harapin si Mrs. Han. Sa pagkakataong iyon, ginamit ni Mrs. Han ang sitwasyon upang pilitin si Soki na itigil ang muling pagbubukas ng kaso. Kapag sumunod siya, papalayain si Yundo. Ngunit hindi basta-basta susuko si Soki. Determinado silang dalawa na ipaglaban ang katotohanan hanggang sa huli. Handa rin si Soki na gumawa ng paraan upang mailabas si Yundo sa kulungan. Sa kabila ng matibay na paninindigan ni Soki, hindi rin nagpatalo si Mrs. Han. Patuloy niya silang pinahirapan. Maging ang tindahan ng ama ni Yundo ay hindi pinatawad. Sa dahilan ng paghahanap ng ebidensya, sinalakay at winasak ang kanyang tindahan. Mas masahol pa, itinulak nila sa sahig ang ama ni Yundo. Sa huli, personal na pinuntahan ni Mrs. Han ang ama ni Yundo. Sinabi niya na kung mapipilit niya ang kanyang anak na bawiin ang kahilingan para sa retrial, makakauwi ng ligtas ang kanyang anak. Kung hindi, sisiguraduhin niyang mawawala ang lisensya ni Yundo bilang abogado at magkakaroon siya ng criminal record. Ngunit mariing tumanggi ang ama ni Yundo. Sinusuportahan niya ang kanyang anak sa paninindigan para sa hustisya. Ngumisi si Mrs. Han at may panunuyang sinabi na para sa ilang tao, ang pagkatalo ay katumbas ng kanilang buhay. Sa galit, binuhusan siya ng tubig ng ama ni Yundo. Pagdating ni Soki, lumuhod ang ama ni Yundo at nakiusap na iligtas ang kanyang anak. Nang marinig ito, tiniyak ni Soki na gagawin niya ang lahat upang mailigtas si Yundo. Ngunit nang pumunta si Soki upang makita si Yundo, nakasalubong niya ang isang pamilyar na tao. Ang prosecutor na humahawak sa kaso ni Yundo ay ang parehong lalaking naka-blind date niya noon. Pagkatapos, ipinaliwanag ni Soki kay Yundo ang alok ni Mrs. Han, ngunit hindi ito pumayag dahil ito ang pagkakataong matagal nilang pinaghirapan. Gayunpaman, mayroon na lamang silang 48 oras bago ilipat si Yundo sa detention cell. Kung hindi siya papayag, wala nang magagawa si Soki kundi subukan ang lahat ng paraan. Habang nag-iisip si Soki ng paraan upang mailigtas si Yundo, nagkataon na nakasalubong niya si Journalist Kim at ang kanyang sekretarya. Hinikayat nila si Soki na huwag sumuko at patuloy na maghanap ng ebidensya. Naalala ni Soki na ang pumatay sa kanyang lolo ay ang masamang babaeng iyon. Agad niyang hinanap ang taong namahala sa pagkain ng kanyang lolo noong araw na iyon. Lumabas na si Mrs. Han ang nagpadala ng almond sauce sa kanyang lolo na siyang naging hindi direktang sanhi ng kanyang pagkamatay. Nais ni Soki na gamitin ang ebidensyang ito kasama ang mga lumang ebidensya upang pabagsakin si Mrs. Han kabilang na ang kaso ng kanyang ina. Ninakaw ang CCTV footage noon at may ebidensya rin na nawala ang mahalagang dokumento ng prosecutor. Samantala, natagpuan ni na Journalist Kim at ng isang pulis ang opisyal na humawak sa kaso noon. Ibinigay ng pulis ang CCTV footage sa prosecutor, ngunit binura ito ng prosecutor. Ang krimeng ito ay maaaring maparusahan ng hanggang 5 taong pagkakakulong. Pagkatapos, nakipagkita si Soki kay Wanu. Malinaw na para kay Wanu, ang pinakamalaking hadlang sa pagmamana ng MC Group ay si Mrs. Han. Kaya nais ni Soki na makipagtulungan siya rito. Bagaman nag-alinlangan, naging maingat si Wanu at hindi agad pumayag. Sa halip, sinubukan muna niyang alamin ang saloobin ni Mrs. Han. Ngunit hindi inaasahan, sinabi ni Mrs. Han na manatili na lamang siyang direktor. Doon napagtanto ni Wanu na hindi siya susuportahan ni Mrs. Han, kaya tinanggap niya ang alok ni Soki. Kamakailan, madalas magkasalungat sina Chairman Mo at Mrs. Han tungkol sa usapin ng pagmamana. Kaya kinausap din ni Wansu ang kanyang ama tungkol kay Mrs. Han. Sinabi niya na kontrolado na ni Mrs. Han ang MC Group at ipinahiwatig na dapat palitan ang posisyon nito. Tinamaan nito ang sensitibong bahagi ng kanyang ama. Simula nang maging chairman siya, lagi na siyang nagdududa kay Mrs. Han. Bagamat siya ang chairman, si Mrs. Han ang tunay na may kapangyarihan. Dahil dito, nanahimik si Chairman Mo na tila sumasang-ayon kay Wansu. Ikinuwento ni Wanu kay Soki ang lahat ng ito.
Dahil dito, hindi na kailangang mag-alala ni Soki na ipagtatanggol pa ng kanyang ama si Mrs. Han. Nakipagkita si Soki kay Judge Lee at hiniling na tulungan siyang ipakulong si Mrs. Han. Kung hindi siya susuportahan, sisirain niya ang ebidensya mula sa kasong iyon. Ngunit kung magtatagumpay ang plano, tutulungan ni Soki si Judge Lee na maging Chief Judge. Ipinaliwanag din ni Soki na may komplikadong relasyon sina Chairman Mo at Mrs. Han kaugnay ng mana. Kung nais ng hukom na maging malapit kay Chairman Mo, kailangan niyang alisin si Mrs. Han at makipagtulungan kay Soki. Ngunit sinabi ni Judge Lee na mahirap makumbinsi si Mrs. Han gamit lamang ang kanilang kapangyarihan. Dahil dito, idinagdag ni Soki na mayroon pa siyang ibang mahalagang ebidensya, may testimonya mula sa tagapamahala ng pagkain ng kanyang lolo, at may recording din siya kung saan inamin ni Mrs. Han ang kanyang plano laban sa lolo ni Soki. Bukod pa rito, may testimonya rin si Wansu. Inamin nito na inutusan siya ni Mrs. Han na magsinungaling sa publiko na siya ang ama ng anak ni Nari. Ang lahat ng ito ay sapat upang mapatunayan ang kasalanan ni Mrs. Han. Matapos ang mahabang pag-iisip, pumayag si Judge Lee na sundin ang plano ni Soki. Pinuntahan ni Judge Lee si Chairman Mo upang alamin ang kanyang reaksyon. Ipinahiwatig niya na arestuhin niya si Mrs. Han, ngunit tila walang gaanong pakialam si Chairman Mo. Samantala, inimbestigahan ng prosecutor si Yundo. Ipinakita ni Yundo ang kanyang mga argumento at ebidensya upang patunayan ang kanyang pagiging inosente. Hindi lamang iyon, tinukso pa niya ang prosecutor at ang ama nito na parabang ginagamit lamang sila ng tap. Dahil tinamaan ang kanyang kahinaan, hindi nakasagot ang prosecutor at umalis na galit. Pagkatapos, ipinatawag siya ni Judge Lee sa kanyang pribadong opisina. Inutusan ni Judge Lee si Prosecutor Go na palayain si Yundo upang makapagtuon sila ng pansin sa pagharap kay Mrs. Han. Dahil sa pagsisikap ni Soki, sa wakas ay nakalaya si Yundo. Paglabas ni Yundo, nakita niya si Soki na naghihintay. Agad siyang lumapit at hinalikan ito sa labi. Dahil sa hindi inaasahang halik, kapwa sila nakaramdam ng kaunting hiya at pagkailang. Hindi nagtagal, inaresto ng pulis si Mrs. Han. Pagkatapos, nakipagkita sina Soki at Yundo kay Judge Lee. Sinabi ng hukom na ayusin niya ang agarang pagpapalaya sa ina ni Yundo. Ngunit sinabi ni Yundo na ang kanyang ina ay isang marangal na tao at hindi papayag na makalaya ng hindi napapawalang sala. Naunawaan ito ni Judge Lee, ngunit pinayuhan silang itigil na ang plano. Sa kabila nito, lihim pa ring naghain ang dalawa ng kahilingan para sa muling paglilitis ng kaso mula 15 taon na ang nakalipas. Kasabay nito, ipinatawag ni Chairman Mo ang pinuno ng TAP sa kanyang opisina. Ipinahayag niya ang kagustuhan na isuko ang ilang kapangyarihan sa executive board kapalit ng katatagan ng kumpanya. Ipinahiwatig din niya na papayagan niyang ang ibang tao ang pumalit sa pamumuno ng TAP kapalit ni Mrs. Han. Ngunit nanatiling tapat ang mga miyembro ng TAP kay Mrs. Han at sinubukan pa siyang iligtas. Kalaunan, pinuntahan ng team leader si Mrs. Han sa kulungan. Inutusan ni Mrs. Han ang kanyang mga tauhan na agad magpadala ng tao sa Estados Unidos upang harapin ang usapin ng retrial at ipinaalam kay Judge Lee na may isinampang kahilingan para sa muling paglilitis ang grupo ni Soki. Ayaw ni Judge Lee na mabunyag ang kanyang mga nagawang kasalanan noon, kaya napilitan siyang makipagtulungan muli kay Mrs. Han. Dahil dito, tila oras na lamang ang hinihintay bago makalaya si Mrs. Han. Lalo nitong pinahirap ang plano ni Soki at Yundo dahil nagbago na ang isip ni Judge Lee. Kung maghahain sila ng retrial, malamang ay hindi ito aprobahan. Ngunit hindi sila sumuko at nagpatuloy sa laban. Si Yundo, bilang abogado ng kanyang ina, ay naghain ng kahilingan para sa muling paglilitis. Makalipas ang ilang panahon, muling naging usap-usapan ng publiko ang lumang kaso. Nabigla ang buong MC group nang marinig ito. Samantala, nakipagkita si Mrs. Mo sa isang empleyado ng art gallery. Binigyan niya ito ng mahalagang regalo upang takpan ang nangyari sa exhibition. Hindi inaasahan, nasaksihan ito ng kanyang pangalawang anak. Nagtaka si Wanjun sa kilos ng kanyang ina at nagsimulang magduda kung may itinatago ito. Sa kabilang banda, nakikipag-usap si Chairman Mo kay Mrs. Han. Sinabi ni Mrs. Han na gagawa siya ng paraan upang maalis ang kahilingan para sa retrial. Tinanong lamang ni Chairman Mo kung nais pa rin ba niyang si Wanjun ang maging tagapagmana. Kinumpirma ito ni Mrs. Han kaya nagpasya siyang alisin si Prosecutor Ju. Isang serye ng ebidensya laban kay Prosecutor Ju ang inilabas na agad naging paksa ng diskusyon ng publiko. Dahil sa matinding pressure, nagbitiw ang prosecutor at ipinasa ang investigasyon sa iba. Mukhang pinaghandaan na ni Prosecutor Ju ang ganitong sitwasyon. Ngunit napakalakas ng impluensya ni Mrs. Han. Ipinagpatuloy niya ang paglalabas ng mga baho ng anak ng prosecutor. Upang hindi maapektuhan ang kanyang anak, pinili ni Prosecutor Ju na kitilin ang kanyang sariling buhay. Samantala, muling humingi ng suporta si Wansu kay Mrs. Han, ngunit nanatili itong matatag sa kanyang desisyon. Ibinunyag ni Wansu na 30 taon na ang nakalipas, nagkaroon ng anak sa labas ang kanilang lolo. Dahil dito, nalugmok sa depresyon ang kanilang lola at gumawa ng matinding hakbang. Pagkatapos nito, nawala na lamang ng walang bakas ang batang iyon. Naniniwala si Wanu na si Mrs. Han ang may kinalaman sa pagkawala ng batang iyon. Nang matanggap ang impormasyong ito, agad na pinag-ugnay ni Mrs. Han ang katotohanan iyon sa pagmamahal ng lolo ni Soki sa kanyang apo. Napansin din niya na pareho nilang taglay ang karakter na Hi sa kanilang pangalan. Maliwanag na may hindi tama. Agad niyang hinanap ang dating kasambahay. At gaya ng inaasahan, lumabas ang katotohanan, si Soki ay anak mismo ng kanyang lolo. Matapos matuklasan ito, dinala ni Mrs. Han ang DNA test kay Chairman Mo at ibinunyag ang katotohanan. Ang anak ni Chairman Mo ay kanyang kapatid pala. Sa sobrang pagkabigla, nagkaroon si Chairman Mo ng brain hemorrhage at nawalan ng malay na lalong nagpalala sa sitwasyon.
Naghinala si Soki na si Mrs. Han ang may kagagawan nito at ang layunin nito ay siguraduhin si Wanjun ang magmamana ng kumpanya. Kapag wala si chairman mo, wala nang hahadlang sa pagmamana ni Wanjun. Dahil si Prosecutor Ju ay napilitang magpakamatay dahil kay Mrs. Han, naghintay ng pagkakataon ang kanyang anak upang maghiganti. Nagpa siya itong makipagtulungan kina Soki upang pabagsakin si Mrs. Han. Sama-sama silang nagtipo ng ebidensya upang mapakulong si Mrs. Han. Bilang patunay ng kanyang katapatan, ibinigay niya ang case file ng ina ni Yundo. Nang basahin ito ni Yundo, nabunyag ang katotohanan, namatay ang ina ni Soki sa pagitan ng 1:00 hanggang 2:00 ng hapon. Sa oras na yon, kasama ni Yundo ang kanyang ina, kaya may matibay itong alibi. Ngunit may malaking pagkakaiba sa oras na nasa CCTV footage. Natuklasan din nila na dumating sina Chairman Mo at Mrs. Han matapos mamatay ang ina ni Soki, kaya hindi na sila kasama sa mga suspect. Ang natitira na lamang na pinaghihinalaan ay si Mrs. Mo at ang kanyang 2 anak. Matapos ang masusing pagsusuri, napagtanto nilang tila may koneksyon ang tatlo sa pagkamatay ng ina ni Soki, kaya mahirap tukuyin kung sino ang tunay na salarin. Hinahanap ni Soki at Yundo si Sujin. Matapos ang diborsyo, tahimik at masaya ang kanyang buhay. Suot pa rin niya ang kwintas na ibinigay ni Soki. Sa katunayan, may nakatagong memory card sa loob ng kwintas na naglalaman ng ebidensya na si Mrs. Han ang nagpadala ng taong tutukso kay Sujin upang magkaroon ito ng relasyon. Nais ni Soki na gawing saksi ang taong iyon. Samantala, naniniwala pa rin si Mrs. Han na kontrolado niya ang lahat. Ngunit hindi niya inaasahan na lalapit ang kasambahay kay Soki at ibubunyag ang katotohanan na si Soki ay anak ng kanyang lolo at ang kanyang ina ay hindi niya tunay na ina. Hindi ito agad matanggap ni Soki. Tumakbo siya palayo habang umiiyak. Sinubukan siyang aliwin ni Yundo. Ngunit hindi mahina si Soki. Hindi nagtagal, nalampasan niya ang pagkabigla at nagpa siya na gamitin ang pagkakataong ito upang humiling ng muling paghahati ng shares sa MC Group. Dahil dito, nahadlangan ang pagmamana ni Wanjun bilang chairman. Hinarap ni Soki si Mrs. Han at inakusahan siyang siya ang nagsabi kay Chairman Mo ng katotohanan na naging sanhi ng kanyang pagkakasakit. Hindi itinanggi ni Mrs. Han ang akusasyon. Ipinahayag pa niya na ginawa niya ang lahat para sa MC Group at sinabihan si Soki na gampanan ang kanyang tungkulin. Ngunit malinaw ang sagot ni Soki, wawasakin niya ang lahat ng plano ni Mrs. Han. Pagbalik sa bahay, ibinunyag ni Soki ang kanyang tunay na pagkatao na ikinagulat ng lahat. Agad tumaas ang kanyang estado sa pamilya. Hindi matanggap ng kanyang madrasta ang pagbabagong ito. Ang kanyang 2 nakatatandang kapatid ay naging mga pamangkin na niya. Pagkatapos, pumunta ang buong pamilya kay Mrs. Han upang kumpirmahin ang katotohanan. At doon nila nalaman totoong anak siya ng kanilang lolo. Habang ginagamot si Chairman Mo sa ospital, tila walang nagluluksa sa pamilya. Si Mrs. Mo at ang kanyang pangalawang anak ay abala lamang sa paghahanap ng paraan upang makuha ang mana. Nag-aalala si Wanjun na maapektuhan ng bagong pagkakakilanlan ni Soki ang hatsyan ng shares. Ngunit tiniyak ni Mrs. Han na wala siyang dapat ipag-alala dahil sinira na niya ang mga dokumentong magpapatunay sa pagkakakilanlan ni Soki. Upang maiwasan ang problema, agad niyang inayos ang pagmamana ni Wanjun sa kumpanya. Ngunit si Wanu ay patuloy na humihingi ng suporta kay Mrs. Han. Tulad ng dati, tinanggihan siya nito. Diretsahan niyang sinabi na hindi siya karapat-dapat maging CEO dahil dati na siyang nakapatay ng tao. Lumabas na matagal nang alam ni Mrs. Han na si Wansu ang pumatay sa ina ni Soki. Nagsimula ang lahat sa pagkiling ng ina sa kanyang 2 anak. Sa pamilya mo, ang nakababatang kapatid ang paborito, habang ang nakatatanda ay hindi kailanman nabigyan ng pansin at madalas pang minamaliit. Dahil dito, nais ni Wanu na makuha ang pagkilala ng kanyang pamilya, lalo na ng kanyang ina. Alam ni Wanu na nahihirapan ang kanyang ina dahil sa ina ni Soki, kaya nagpa siya siyang kausapin ito upang pumayag sa diborsyo. Ngunit hindi inaasahan, dumating ang buong pamilya sa araw na yon. Unang dumating si Wanjun na nakiusap sa ina ni Soki na tulungan siyang itago ang kanyang lihim. Mabait at maunawain ang ina ni Soki, kaya pumayag siyang tulungan si Wanjun at binigyan pa siya ng basbas. Pagkatapos, dumating ang kabit ng kanyang asawa, ang kasalukuyang si Mrs. Mo. Hindi lamang siya ng insulto kundi pinahiya rin ang ina ni Soki, sinabing iniwan na siya ng kanyang asawa. Iginiit pa niya na malapit na silang magdiborsyo. Hindi mahina ang ina ni Soki, kaya nauwi sa matinding pagtatalo ang dalawa. Sa huli, naiwan siyang mag-isa at masama ang loob. Upang ilabas ang galit, nag-drawing siya sa kanyang painting. Hindi nagtagal, dumating si Wanu, dala ang isang boat ng red wine at isang libro. Nakiusap siya sa ina ni Soki na makipagdiborsyo sa kanyang ama. Ngunit dahil sawang-sawa na sa gulo, mariing tumanggi ang ina ni Soki. Habang paalis na si Wanu, narinig niya ang ina ni Soki na nagsasabing walang halaga ang painting. Naalala niya ang sinabi ng sarili niyang ina sa kanya noon, kaya inakala niyang siya ang pinapatamaan. Sa sobrang galit, inatake niya ang ina ni Soki. Nang mahimasmasan siya, napagtanto niyang nakapatay siya. Sa takot, agad siyang tumakas sa lugar. Ilang sandali lang, dumating si Chairman Mo at natagpuan ang kanyang asawa na patay. Batay sa ebidensya, pinaghinalaan niyang miyembro ng pamilya ang may kagagawan. Dahil dito, tinawag niya si Mrs. Han upang ayusin ang pinangyarihan ng krimen. Sa kasalukuyan, hindi pa rin matukoy ni Soki ang tunay na salarin, kaya nagpa siya siyang bumalik sa bahay upang mag-imbestiga pa. Una niyang hinarap si Mrs. Mo. Tinanong niya kung bakit may boat ng red wine sa crime scene, lalo na't iyon ang paboritong alak ni Mrs. Mo. Iginiit ni Mrs. Mo na umiinom lamang siya kasama ang mga taong mahal niya at hinding-hindi siya iinom kasama ang taong kinamumuhian niya. Dagdag pa niya, wala siyang dahilan para masangkot sa pagpatay ng isang taong kinaiinisan niya.
Pagkatapos, pinuntahan ni Soki si Wanjun. Ayon dito, hindi ginamit ng ina ni Soki ang kanyang kahinaan laban sa kanya, kaya wala siyang dahilan upang patayin ito. Napagtanto ni Soki na may punto ang kanilang mga paliwanag, kaya nagpa siya siyang imbestigahan si Wanu. Tinanong niya si Wansu kung bakit pumunta ito sa kanyang ina noong araw ng krimen, ngunit malabo ang sagot nito. Pagkatapos, pabirong sinabi ni Wansu na siya ang salarin. Mukhang alam niyang pinaghihinalaan siya ni Soki, kaya nais niyang umamin. Ngunit kailangan nito ng lakas ng loob, kaya nakipagkita siya kay Yundo para uminom. Patuloy niyang pabirong inaamin na siya ang pumatay, na lalong nagdulot ng hinala kay Yundo. Hindi nagtagal, naganap ang shareholders meeting ng MC Group ayon sa plano. Inimbitahan ni Mrs. Han ang mga kilalang tao sa mundo ng negosyo. Layunin niyang ipakilala ang bagong tagapagmana ng grupo. Nakatipon ang lahat at tila kontrolado niya ang sitwasyon. Ngunit sa mahalagang sandaling iyon, biglang bumukas ang pinto ng meeting room. Pumasok sina Soki at Yundo, kasama ang isang grupo na pinamumunuan ng tinaguriang Milk Witch, isang kilalang babae sa mundo ng pananalapi sa Korea. Sa isang desisyon pa lamang sa pamumuhunan, napatigil niya ang buong silid. Walang nakakaalam na matagal nang pinlano ito ng lolo ni Soki habang siya ay nabubuhay pa. Iniwan niya ang kopya ng DNA test nila ni Soki at ipinagkatiwala ito sa kanyang pinagkakatiwalaang kaibigan na si Milk Witch. Dahil sa dokumentong iyon, agad na kinilala si Soki bilang lehitimong tagapagmana ng kumpanya. Mas lalo pang nabigla ang lahat ng ipahayag ng Milk Witch na ililipat niya ang lahat ng kanyang shares kay Soki. Mula sa isang taong na isantabi sa kapangyarihan, biglang naging pinakamalaking shareholder si Soki. Sa isang iglap, nagbago ang sitwasyon. Agad na kinansela ang desisyon na gawing chairman si Wanjun. Hindi na napanatili ni Mrs. Han ang kanyang dating kumpiyansa. Ngunit mabilis siyang kumilos. Ayaw niyang matalo, kaya nagsimula siyang bumili ng shares mula sa maliliit na shareholders upang mabawi ang kontrol. Ngunit inasahan nito ni Soki at Yundo, kaya lihim silang nakipagtulungan sa prosecutor upang imbestigahan ang mga iligal na gawain ng pamilyang Mo. Ilang araw ang lumipas, sumabog ang balita, inaresto si Mrs. Mo dahil sa pandaraya at paglabag sa copyright. Kinasuhan din siya ng iligal na transaksyon at abuso sa kapangyarihan. Sa wakas, bumagsak ang dating makapangyarihang MC Group. Hinahanap ni Soki at Yundo si Wanu upang malaman ang katotohanan. Hindi siya tumutol at sinabi na naibigay na niya ang ebidensya sa prosecutor. Ang ebidensyang iyon ay isang video confession kung saan inamin niya ang lahat ng kanyang krimen. Naisa na niyang harapin si Soki, ngunit kulang siya sa lakas ng loob. Hindi nagtagal, naglabas ng warrant of arrest laban kay Wanu. Kinabukasan, tahimik na nakatayo si Soki sa harap ng salamin. Mula ngayon, hawak na niya ang kanyang sariling kapalaran. Nang salakay ng pulis ang villa ni Wanu, umaalingaw pa ang musika. Amoy pa rin ang alak sa hangin. Ngunit nang lapitan nila ito, nabigla ang lahat, pinili ni Wanu na wakasan ang kanyang buhay. Nanatiling nakatayo si Soki, walang masabi. Siya ang taong sumira sa kanyang pamilya, ngunit siya rin ay kanyang kadugo. Nakaramdam siya ng kaginhawaan at lungkot. Matapos maisara ang kaso, agad humiling ang prosecutor ng search warrant laban sa Tap. Umalinggaw ito sa buong mundo ng pananalapi. Ngunit nanatiling kalmado si Mrs. Han. May inihanda na siyang plano ng pagtakas at itinago ang ebidensyang laban sa kanya. Sa paglilitis, ginamit niya ang ebidensya upang akuin ang lahat ng kasalanan at iniligtas ang MC Group. Hinulan siya ng 4 na taon na pagkakakulong. Sa wakas, nalutas ang pagpatay na naganap 15 taon na ang nakalipas. Umiiyak sa tuwa ang ina ni Yundo habang niyayakap ang kanyang anak. Samantala, nahatulan din sina Mrs. Mo at ang kanyang anak. Pumasok ang MC Group sa panibagong yugto. Si Soki ang naging opisyal na tagapagmana habang ipinasa kay Yundo ang pamumuno ng Tap. Agad niyang binuwag ang lumang grupo at nagtatag ng bagong organisasyon na hindi nagagawa ng iligal na gawain. Umalis si Soki na wala na ang galit sa kanyang mga mata, napalitan ito ng paniniwala na nanaig ang hustisya. Bago mamatay, nag-iwan si Wanu ng 2 regalo para sa kanyang ina at kapatid. Ibinigay ni Soki ang mga ito. Ang para kay Wanjun ay ang brooch na matagal nang nawala, patunay na matagal na niyang alam ang kanyang lihim. Ang para sa kanyang ina ay isang painting na ginawa niya noong bata pa siya, larawan ng isang mabait na ina na kanyang hinahangad. Ngunit noon, hindi iyon pinansin ng kanyang ina. Doon niya napagtanto na wala siyang halaga sa kanyang pamilya. Sa kabila ng lahat, siya ang pinakatahimik at marahil pinakamatinong anak, isang lalaking hindi naghahangad ng kapangyarihan, kundi pagmamahal. Matapos ang lahat, nagdaos si Soki ng isang simpleng pagtitipon upang magpasalamat at magpaalam. Nagpasya siyang mag-aral sa ibang bansa ng batas at iniwan ang kumpanya sa mga profesional. Pinili niya ang isang tahimik na buhay. Lumipas ang mga taon. Ipinagpatuloy ni Yundo ang pagiging abogado para sa hustisya. Isang araw, tinawagan siya tungkol sa isang taong nakakulong at humihingi ng kanyang tulong. Agad siyang pumunta. Pagbukas ng pinto ng interrogation room, nagulat siya, si Soki ang naghihintay. Natapos na nito ang kanyang pag-aaral at bumalik sa bansa. Pagkaraan ng maraming taon, muli silang nagkita. Wala ni katiting na distansya sa pagitan nila. Sa wakas, naghawakan sila ng kamay at naghalikan sa gitna ng kalsada. Samantala, isa-isa nang nakalaya ang mga taong nahatulan. Nakalaya rin si Mrs. Han. Paglabas niya ng kulungan, sinalubong siya ng mga dating miyembro ng TAP. Umalis siya sakay ng marangyang sasakyan patungo sa hindi alam na destinasyon, ngunit sa kanyang mga mata, naroon pa rin ang lamig at pagkalkula. At dito nagtatapos ang ating serye. Maraming salamat sa panonood, hanggang sa muli.